hardness ingon ang puno sa Ginoo. Now, sa kinabuhi nato, na itulong kabutang ang atong hinumduman nganong mo-injure tang hardness. May hardness ganing pangalang tusonon sa kinabuhi. Sometimes mga problema ta usay sa atong kagamitan, atong gikinahanglan. Yan. Kung pala hindi ako to, bahalang na ikakulangan. Ayun ang mga gikinahanglan na to, kadili ko maabot dayon. Kaya yung nagyapon ta. Sa matang nangandoy ta nga maka final ta building, maka-build ta sa ato ang final na building atong plano. Yan sa may itong buhaton. Kaya wala pa mo na alam, muhunong ta, dili mo padayon ta. No? Bisa sa ato kaugalingon, gusto takan atay ingon ani, para magkapadayon ang mahimo convenient ang atong pagpamuhat, pero wala may ato ana. So muhunong na lang ta, dili. Usahay, na problema na to sa atong kaugalingon, at ang pandawas na to, no? Or else sa atong panimalay, ang problema ta kay part sa atong panimalay nagpabugat sa tuwa. Ya muhunong na lang ta kay nagpabugat mo na dili. Kung padayon ta, apil sa striving, no? Apil siya sa hardness na gisgutan sa Bible. Ingon na Bible, endure hardness. Sometimes naon tayo palito na to, pero wala tayo kwarta. Or else tayo kwarta, pero di igo, no? So apil sa hardness. Oh, paretong una. Bisan daw na yung mga kalisdanan. So, dili ato makita maigson na yung mga reasons nganong mapadayon ta. Kung tinuod yung ta ani, so mapadayon ta. Ingon ang pulo sa Ginoo, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ingon sa verse 4, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life. Walay tao nga magpagapos-gapos, no? Sa mga butang nining kalibot ning kinibuhi. Kung siya daw, that he may please him, aron nga mapalipay daw niya, who hath chosen him to be a soldier. Katong nagpili sa iya, nga nahimo siyang sundalo. Ayaw mo kalimot nga ang nagpili ka na to, nga mahimong sundalo ni Kristo, si Kristo. Kumanta na kaangkon kang Kristo, atong personal luwas, gi-qualify ta niya as soldier or being a co-soldier of Jesus Christ. Sa ato pa, ang pag-render sa glory, dili para sa unsa, kung dili para lamang sa iya. So, strive ka as a good soldier, tungod kay gusto na to nga mahimuot ang nagpili sa ato. Now, dini, naitulo ka reasons why we endure hardness. The first thing, because we follow Christ. Ingon nga followers ni Jesus Christ, dili gid pwede nga mulahi ang imuhang agian sa giagian sa imong master. Dili gid na pwede. Tuon-tuon bitaw sa katong gitawag og martial arts. So siyempre tudloan kag katao na exercises. Ang humok, ang imong kamot, imong tiil na aron magkuyog sila imong una-una o ang imong kamot ug tiil. So, i-perform sa master, sundugon sa estudyante. Kung sa diha mo ka na, mag-sparring na dayon mo. Sparring na dayon mo. Tanan sa master, nga kini, may mas gwapong, may kakayahan pa ning bataa, ani. So, tudluan pagdugam. No? Tudluan pagdugam. Yan, apoy ito graduation. So, nakabalo na mo tanan, nanay graduation. Yan, katong pinaka, sparring mo, yan, katong pinaka, kung sa ito pa champion, may mo sparring sa master. Ano? Sa ina na may tawo na nagi hardship. Usay maigo ka sakit oy. Di ka bantay, nya dili mo insakto ang imong sagang sakit, maigo ka. Nya mo na lang ka kinaigo mo ka. Kadi na ko sakit man di ay. Ano? Dili. O padayon gid apa nga naman wala pa graduation eh. Dili niyo mahatag ang belt, dili mahatag sa imo ang rank, no? Dili niyo mahatag ang kanang gitawag na to og trophy or whatever nga gihatag human sa graduation. Now, during graduation. Sa Bible, yun ang pulo sa Ginoo, ganda man tag crown. Yun ang pulo sa Ginoo. Pero dili daw na to mangkuno na except we strive lawfully. Gawas kong atong buhaton sa insaktong proseso. So, kung naaman mga problema sa kinabuhi, the affairs of this life ay yung kalimot nga controlled gyapon na sa Dios. Naa gihapon sa Ginoo ang control. Nga naman, tungkol kay siya ang master control. Pwede siya muhatag sa ito o kalipay. Pwede tabawian o kalipay. No? Sa panahon nga, wala lang tanda sa kapubuton.
Now, din sa Bible, nagkinlanta, the reasons why we endure hardness because we follow Christ. Bago ang hinamduman na ito. Kaya nagsunod man ta kang Kristo, so naging mga hardships. Kaysa panahon ni Jesus Christ, din ito, pagkatao niya din sa kalibutan, di pagkita, ganyan din, isayon ba yan? Sa ministerial job niya, di isayon. Nagbuhay pa siya patay, pero binuwangan pa ang issue sa iya. Pangulo siya sa mga yawa. Ayaw siya mamasakiton. Ang charge sa iya, kay pangulo siya sa mga yawa. Tanaw na ko na, no? Dili maayo ba ang hatag na title sa mga tao, bisan o tinarong intawag ang gihimo sa Ginoo. So, mo pa na nagtawag, bisan kung sa itong tarong-tarong ng kalibutan, aging mo aging sa bigyapon, part of our hardness. Part of our hardness. So, sa leadership na to, dili po tanan na to, kapalipay sila. Kinamoy mo sungag. So, kung saan na magdala, naagi mo sungag. Wala lang bersikulo sa Bible, nga ka na mo sungag. Ang pako na siya, bunalan. No? Ulong ra maging sa Ginoo may tutudlo. Badlong, isaway, matuto. Pag mo patoo, mausap. Pag dili patoo, wag siya. Sibat gina, bulupan gina, padulong. Pag dili mo patoo. So, kinabuhi na ito, Mason, ay mo kalimot nga controlled na sa Diyos. Ang Ginoo mo nag-atiman sa ito, ang Ginoo mo provide sa ito, ang Ginoo mo solbat sa mga problema na naabot sa ito. So, the affairs of this life, ay mo kalimot, maigsoon nga common. No? Kana naguna sa ito, nga nangalagad sa Diyos, ingagi sila gihapon sa ito, ingagi po sila ang mga utangan, ingagi ang ito karon. Parang iyon sa Hebrews, we have this cloud of witnesses. Kaya kanang mga tawhana na ako'y mga affairs of life before sila na himong cloud of witnesses. So, usa sa reason, ganong padayon ta, bisa doon ay hardness, tungod kay we are following Christ. No? Mga followers po ni Jesus Christ, wala ko tayo lahat isunod, si Kristo man, so wag gigapon ta sa mga hardships. Kaya si Jesus Christ sa iyang pagkatao dito sa kalibutan, di magkag bisan ka din ulo, wala ka paoraraya niya. May pa daw ang milo, kinapay katakuan. Pero ang ulo daw, ang anak sa tao, wala ka paoraraya. So, kung atong sabton, dili kong comfort zone. Ang pagpangalagan sa Diyos, na may blessing na to, pero nag-hardships. Masugutan sa dilo. Lipay ta, kaya panalangin na tas Ginoo, yes. Ginoo na. Pero, ay po kalimut, nag-struggles. Nag-struggles. Laylay tag-struggles, pero struggles ang tawag yapon na. Pero ang solusyon, narag yapon sa Diyos. Ang tinood mo kalipay, ang tinood mo kadaogan sa kinabuhi, naa sa Diyos. Wala sa tuwa. Kunang, wagi kita, we strive kita, bisan na hardships. Ano naman, kaya gusto ta nga magmadaog. Ikadua, not only because the reasons why we endure hardness, because we follow Christ. Not only that, but number two, because we obey Christ. Tungod ka nagsunod mo ta. Ang imong pag-follow niya, that is a sign of obedience. Eh kung hindi talaga obey, wala kang mag-follow. Diba? Kanang pag-somti sa, kanang pag-isangyaw may balita, sa tanan God. Sangyawan mo ang tanan. Nag-isgot na siya, professional man or dili, literate man or illiterate, pobre man or dato, bata man o tigulang. Tanan ko na, ilang pulong sa Ginoo. Pero, kung imong sabton maigsoon, daghan kaayo mga tao, manginsulto pa sa tuwa. Papunta ta mangilabot nila, nagsulti raman ta nga mo na pumagis kaluwasan. Ang ibaliktad sa imo ha, bugal-bugal ka. Dili na sa yun. Pero nga mo padayon mo ta, because it is a command. That is great, part of Great Commission ko na. So, tungkol kayo nagsugot ta, na strive kita. So, mahimo ta lawfully, no? Lawfully. Kaya kung atong buhaton po sa illegal, among giaway kita. Sumpagod dahil mo na nagala. Alam? Masumpagan po dahil kanya. Magpapulis na dahil ta. Nadili na may resulta. Kung mo strive kita lawfully, what pasabot ang atong lagang ang ginahimo insakto yun, tinarong yun siya. Bahala gibugal-bugalan na ta, bahala kung sa pisotin nila, basta kay kabalot nga insakto atong ginahimo. Ganun mo strive ta anak sa hardness
Because we obey Christ. Kana ang reason nga nung naghimo man ta ani, isugo ra man ka. O tasuguan nga maghimo man pud ana, o tasuguan. Pero kay gisugo man gud part ni sa Great Commission. Yay kalimot kita nahimong na-appeal sa Great Commission tungod kay respond lang ta sa gisugo. Kung ako nagsulti sa tuwa, wala man ta karon. Wala eh. Sa kuha, kung wala tingali ko sulti sa insakto mo pamagi, wala ko karon. So di po ko magtudloan eh. Kaya wala man ko kabalo. Pero kinakabalo naman ta, pa-appeal ta, gihimutang good soldier ni Jesus Christ. So, nindot paminaw tang good soldier kaysa katong bad na soldier. Kanang bad na soldier kay mangunay man nagkauban. Pero ang good soldier, mutabang na siya sa iyang kauban. Gawas kung mutabang siya, nagahimo na siya sa mga responsibilities niya being a good soldier. So, muna siya ang inyo sa Bible. So, we strive to endure hardness daw as a good soldier of Jesus Christ. So, the reason number 2, why we endure hardness, because we obey Christ. Murag na reason nga nung namuha tani, maulan man o mainit, ngit man o hayang, no? Sayon man o lison, atong gihimo, kaya nga naman, nag-obey ta ng Christ. Daghang mga panahon, mong sacrifice ta. Daghang mga panahon, nga miski mauma o pang gitigom nimo, imong buhaton, nga naman, kung disay, mahimong mudaog, mahimong maputumat-patunghay ang mga purposes sa kinabuhi. Mao na itong tigom-tigom na ito, na yung panahon nga, ato pag-iupaon, karon ato ihatag diha. Wala na po kita mag-expect nga sa ibayad anak nila sa tuwa. Wala. Kaya nga naman, nag-obey lang tayo Christ. Diba? May mga panahon, tanong tao, mas libugas, luwag kayo sila niya. Yung mga kwarta ni mo, sa'yo na magbubugas sa wala. Sige, iyo mo na yun. Tinawa nun, kinalimutan nun, dilita eh. Ano man, ato ka? Nalihatag na ito sila. Namusunod na po na hindi ang law of Christ fulfilling. Kaya nga naman, burden man ito nila, mas limang kaon. So, imong gihatag. So, you are bearing burdens. Daghan kayo kung atong sakton, no? Ang hardships. Apil naman na sa imo, saan? Kanang struggles ni mo, hatag na ko na hindi. Kaya pagtabang sa atong isig kaingon, choice mo na. Choice yun, huwag pusa. Choice na. Kaya mo kalimot, tinabangan po ta. Kung wala ta masultihin insakto sa walong sa Ginoo, wala ta ka. Nagkinala ni Rieko na to. Gano ba? Inaloy ano man sabta. Sa paano, pakita sabta kaloy. Ako tingali ko kung maluwas, di kumuha ti ano eh. Kasi makonsensya ko. Kamayo sa Ginoo sa kinabuhi no, niya dili kumuha daw kaayo ani niya. Lagot man ka kaning mga tawanan, pero ang Ginoo bitaw lagot din siya sa tuwa tong una, unsa guta. Pero sa kaluoy niya nata karon. Lord, tungod sa imong kaluoy, ako po ning ihatag sa ilang ingon nga kinaluoy. Manang sacrifice ta. No? Sacrifice. Eh siguro ha nga kanang imong gihimo, no string attached. Dili ka naghimo kay nakahili na jinda ayaw. Wa ta lang na. Kaya nga naman, part na siya sa sugo ni Kristo. As a good soldier, ay mga parang nila na, uy, nasamaran na yung kauban, ya wala siya bandage. Ikaw na yung bandage. So, iyang gamitin yung bandage aron for this sa safe sa iyang kauban. Wala yung good soldier. O pa na may tabo sa kinabuhi nato. Diri sa kalibutan, ayaw mo kalimot na sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, no man is an island. Karon nagpugas ka, wa ka kabalo nga. Wabot ang panahon to imong gihimo day as nagpugas no ning ani ra gihapon day ka. Ako many times na ako nahimo na ba? Sige, hatag sa ko natin. Aba, ihatag ko kay mas gawin man kay sa to kay ta. Gawin. So bagay na pumunta mo ka dito. Sa tanim mo pa rin ko ang mundo ni ato buwan siya kay ko na. Tikas nga 2,000. Ay imong gi-release kalibor kapin gamay. Pero nga abot sobra pa sa imong gi-release. Yan na kamayo ang Ginoo. Pero di na ito naghato tungkol kay ay imong tos pastor nga dapat dili. Wala ka ta nag-expect alagod. Kaya na bang ning tabang lang ka bitaw nga wala kay
sa kaihatag sa Ginoo. Ayun na, ang buhaton nimo, ang pinaka-importante ka naghatag kag kaluoy. Imong gipakita ang kaluoy tungod kay kinaluy-an ba ka. Kung ang Ginoo nakakita ana nga iyang giriiko ang kaluoy niya nga nasa imuha, posible kay nga masuko ang Ginoo sa imo ay. Damo nga maluoy siya sa imuha. Experience na gina ko na. Tungod na naghatag ko naghatag ko 500. Ya, napoy pagsunod ugma, nahingatag napoy padala sa kog 5,000. Ano? Lahi-lahi man tingalita nga pagpatigayo pero ang ambot pa sa bataw ba? Isupply gid ka sa Ginoo. Isupply gid ka, dili ka pasagdan ba? Dili ka pasagdan. Ina na ka maayo. Nagipakita po na sa Dios kung mag-endure tag hardness, siya po'y bahala sa ato. Nga naman, we obey Christ. Nga naman obedience, ay mo kalimot ka ang obedience, dako, gib kayo na siya nga kalipay sa nagsugo. Parang sa ato ako, magsugo taon, yung isugot dahil ta, ay, lipay ta kayo. Pero kaya nagsugo ka rin, huwag ka tumana. Ngayon ba, sultihan libor, palingog-lingog lang kayo, wala kadungog kay, nag-focus iyang gadget, lagot pa kayo. Destroy! Huwag gapon! Hoy! Huwag gapon. Hindi mo na doon destroy. Ha? Ha? Sa ito po, sa kabalo? Manahuban ba yun natag? Natag, magkupa na yung gadget. Pag naguba, ang hirap sa mga pangayo. Lagot kayo, no? Mapala, kung ako kila ang Ginoo niya, ikaw ang tao kibalik, makalagot yun eh. Makalagot. Ikaw pa'y nag-provide sa iyang gadget. Yan din nagkapaminawan. Lagot kayo, bulala eh. Ginana ba ang kaiputan? Pero kung isa ka sa butan ng gadget ka kay mula ka dahil sa sigsugo, pagkahayahay, gaan kayo sa kasing-kasing sa nagsugo. Ano na? Mo pa na sa ato as pagpangalagan nato sa Ginoo. Nya kanang pag-ubaya is part of our hardness ba ya. Kaya naman usay kung gusto nato, masupak nato, kay musunod tas gumugod sa Dios, hardships na oy. Bugat. Di pa lang sa Ginoo ni. Ano? Kaya na ay itong obey kita, pinaka the best. So the reasons why we endure hardness because we obey Christ. The number 3, the last one. Iyon sa Bible, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself, in sa verse 4, no? With the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kada ba ang nagsuko sa imuha niya, inaran mo strive with ka kaya malipay siya. That is glory. No? So, the reasons why endure hardness because we glorify Christ. So, dili lang ko nag-follow ta, dili lang ko nag-obey ta, dili tungod kay gusto ta na makalipay sa nagluwas sa kuha. Mo mo ni reason nga no nag-serve ta sa Ginoo. Why we are saved? To serve. And once nga naka sa service, be good. Nasaba sa giingon sa Bible 3 as a good soldier of Jesus Christ. My son, the reasons why we endure hardness. Na yung mga panahon at na ipalabay. Ay, tapos na pa man na naligo ta, manabo na lang. Ano? Hindi na magita. Ako po magmahay na luwas ko. Ako po magmahay, gitawag ko sa Ginoo sa ministry. Wala akong magmahay. Kalimutan ako, tanan mga pangandoy na ako tungkol na milyon-milyon akong kwintada. Padalong ko ano ko, kwintada na ko. Nani ko na abot ako 5 years na ako sa service, nani nagkadako ako mapundan na ko. Lima ka, gingalaan ako pangandoy na muna. Millions of pesos. Millions ba na? Tingali ko mapapress sa Forbes or saan na siya ng mga kwan nga. Kini uso sa mga millionaires sa Pilipinas, bahala din ko ma-declare na, basta kayo mo gina akong plano niya. Pero kaysa dahil gitawag ko sa Ginoo, akong mga plano, akong gi-reject ka na. Kaya my Lord, sige, talipdan ako na ito, bahala na kasapuan. Papo ko magmahaya na. O karon nag-enjoy mo po gano'n po sa trabaho na ko. Pero dili sa yun, kung nang giagian, alisir ko na yung inali karon, dili sa yun.
Ilakaw ka, buslot imong chinilas, imong sapatos, nag-visit ka, ang imong grip gisit na ilalong, ang imong pantalon, kung ano nimo ang kanang trade sa imong pantalon, nipis na gid kayo. Klaro na puti sa imong sampot ba na kabuslot to na gyud. Pero nagpadayon ako. Eh nga naman, nasayod ko nga, maluoy ra gid ang Ginoo. Buot pa sa mo-supply ra gid gyapon ang Ginoo sa una. Nag-mission, walay support. Na magaling ihatag sa imo pero dili good fix nga mo ginagi mo support dili. Matagan ka sa Ginoo. Ang Ginoo gyapon mo supply. Sige. Ginay ko sa kong pastor, brad. Gusto basis kita. Yes, gusto. Dili ko mapapasalig nimo nga kada semana mo ni mo support. Yes, gusto. Ang akong concept, kung gitawag ko ni mo Lord, supply ko ni mo, posible man kayo. Kapag mamatay ko sa mission field, wala problema. Siya naman dyan gutom, mauawa na kong Ginoo. Pero never ginanaytabo. Nga naman, ang Ginoo mo supply niyo. Mulihik lang ka, muna strive lawfully. Visit, bahala ko kibugas. Agabot dito, ihawan ka manok. Alimi, anak. Sinabo, yun ako nung lami, isang higop sa bos manok. Pero dito sa mga tuwa na aday kaya ang Ginoo. Inanak kamay ng Diyos. So, mohimo ta, reasons why endure hardness because we glorify God. No? We glorify Christ. So, ang atong pagpumuhat, inumduman na ito ngayon na una, because we follow Christ, because we obey Christ, and because we glorify Christ. Lagi hardships. Musugutan sa dilim, sa dita mga lagad. Naagihapon ni hardships. Usap, pa noon, na mas ulaw kayo, na lison na kayo, at inoon na yung tawag, inoon na bagay ko lang. Kamayo inon to sa mato pa sa waray. Asa ka sa ating tanong? Manaw, mga taga-munggay, asa ka sa ating tanong? Wala lang ko nun, kay napriso mo ko itong panahon na. Ano pa saan eh? Akong ipatay itong mga taga-munggay. Sige, wala niya. Masam na dahil ng tunana na. Patyo po na itanik mo ulit. Napriso mo sa tingtanong na eh. Akong punto niya ba? Kung ang Diyos atong sugton, dili ta ingon sa Ginoo, thank you. Kita mali pa yung thank you mo tanong. Ay, thank you. Ay, ito mo sa pangipon. Una-una ko, akong gastoon din ni Kapil Libo. Apil ako sa dorin, 2,000 kini patay. So, 2,000 kapil. Ang ko nga, sige lang. Mawali po mag-iapon ko ito ba? Ako, kurot yun ako kwarta na bilhin ron. Sabi na siya nitabo, kung maglimpyo sa kong ipon, pag-check kong mamdorin na ta. Lito na ta. Ang gihatag papel, papirmahan niya. Ako ba'y nagkimong love siya nga. Tagay kong love kay pastor. Pirma lang ka dami. Ipapirma lang ko. Kaya mamdorin, libre ka na. Gawin mo nakabaliktas yung huna-huna ba? Patay. Kaya, atong magkuha na yung nature. Ma'am, kay paano man kining lain man tanawon ang paano kolor yan ka na. Atong bukuhan pa tayo aron nindot pa yung kayo pag-pray mo hindi mo pamiguran. So, instead of invite sa iya, ang tigong. Paano tamang kapastor? Paano tayo? 2,500 lang ang pagbayad sa mo ani kay ako nang ipahimo sa ilaha dito papaluto lang basta sa process dito processing lang ako kayo mo tanong sa pikas sa lain ito 6,000 pero sa iya ito 2,500 pang process lang to siya sa mga gamit wala na PM ano so we have this reason and we have this meaning gitawag na to o comfort why we endure hardness. So, inundom man ito pag-ayo, namuhat ta, dili para malipay ang pastor, dili malipay atong si Kaingon, kundi para malipay ang atong Diyos. So, those are the reasons why we endure hardness. So, ay mo kalimot yan, nga sa matag karon po niya, sa kinabuhi, nag-hardships. Pero, ay mo kalimot na alay saan ang Ginoo na natin. So, kabalo ang Ginoo baylo na, siya nagsugo, so igo na mo sunod, niya siya na po baylo na sa kinabuhi. So
So inani kanindot no sa atong pagkinabuhi nga naay bisandigan nato. Naghimo ta tungod kay nag-ingon magud siya. Nya kana ra bang nag-ingon sa tuwa mo na siya ang magbubuhat sa tanan. So wala gyud maka-against ano niya katong sabton wala maka-building niya tungod kay siya manatag niya sa tanan. So ayo kung nasabtan nato ning our challenge this morning and magkapadayon ta sa pagbuhat sa mga trabaho para sa himayan sa Dios.